Yes mga ka-repair, no? Time check or 14 ng umaga. So mag-reset tayo, Noy. Tingnan natin. So dito mga ka-repair, meron pa siyang trip, no? Yung average, medyo mataas tayo dahil city to, 10.4. I-reset na natin yan para at least alam natin kung ilan yung konsumo natin. Reset natin yung average consumption. So 0 na. Tingnan natin yung trip. Kung reset ba. 0 na rin. Check, bali semi ano tayo, full tank. I think may bawas na yun, Noy, kasi medyo malayo na. Pero dito na lang tayo mag-rely sa consumption. We're going to Zambales, San Antonio, no? Yung daan papuntang Pundakit. So, ilang kilometer, Noy? 176 kilometer. So, hindi natin susundan to, tong expressway na to. Bali mag-service road muna tayo ngayon. Mag-NLEX lang tayo kapag nasa Bukawi tayo. Tapos, diretso. Tapos, Pampanga na tayo. Service road. Wag na tayong umigot, medyo malayo yun. Dito na tayo. Tapos, entrance tayo dito banda sa, ano ba to dito, Noy? So, dito tayo mag-entrance ng EasyTech sa, malapit na sa Subic. Tingin ko, ano ba tong toll? Ayan, may toll dito. Dito daan nata yan sa, Dinalupihan. Ito. Diyan tayo mag-entrance, mag-entry. Tapos, papunta ng Subic na yan. Tuloy na yan. So, yung gagawin natin. Useless yung puro, puro expressway. Medyo malayo, ikot tayo. So, tara, subaybayan nyo kami. And see you there sa San Antonio, Zambales. It's my favorite place. At tatawid tayo ng isla. Yema!
mga ka-repair. So check out. Paalis na tayo, no? So na-consume natin na kilometer pag galing doon sa may Marilao papunta dito is 146 kilometer, and then yung running namin is 16.6. So yan yung gas consumption na average na ano namin, kumbaga kinonsumo, dahil fully loaded, 5 adult, tapos may mga karga sa likod. Yes, no, mga ka-repair. So nakauwi na kami. So ito yung breakdown tsaka computation ng aming rides, no, papunta dun sa may Zambales, San Antonio. Ang kagandahan lang sa Zambales, San Antonio, hindi siya crowded, hindi siya masyadong kilala. Ito lang, maraming mga island na pwede nyo puntahan. Pag island hopping kayo or gusto nyo magstay ng matagal, pwede. Pero ang ginawa namin doon, in-enjoy muna namin yung lugar doon sa mismong San Antonio. So, nandyan, papakita namin sa drone kung ano yung kagandahan, ano yung na-experience namin doon sa pagpunta namin, yung pagstay namin doon. Nagstay kami doon ng one night. Ngayon, nung pagka next day, lumipat ulit kami doon sa may Camara. So, natuloy pa rin. Kahit sa totoo lang, merong mga price changes dahil nga mahal nga naman talaga yung mga crudo tsaka gas. Unexpected. Ang dami mga bisita. Fully booked lahat ng mga boat. Hindi namin agad-agad na-decide within that day na pagpunta namin, pag touchdown namin, meron kaagad kaming kinausap. Kumbaga, pinakalma muna namin yung panahon dahil yun nga, medyo ang dami mga tao, fully booked yung mga boat. Kailangan namin kalmahan yung panahon, and then kinabukasan kaming naghanap ng mga boat. Kumbaga inikot namin yung lugar, naghanap kami ng mga boat available. Pero fortunately, same lang naman sila ng price. Kung direct walk-in ka doon sa mga boat at hanapin mo yung owner, same lang naman yung price. Unlike doon sa mismong barangay nila, merong nakalagay doon na boat information. So doon sa boat information na yon, reliable naman yung price. Nakakuha kami ng price na same lang din doon sa quote na direct walk-in sa mga nakahilerang mga boat doon, which is yun ang option number 1 namin. Pero for the safety, kumaga in-afford na rin namin yung offer ng boat information doon. So para sa akin, baguhan, bali ang gagawin ko sa susunod, mag-rely na lang ako doon sa boat information. Secure ka pa. So bali na-contact natin itong boat ni Manong, hindi ko na si Manong. Shout out sa'yo, Manong, kay Tatay, sa boat na sinakyan namin papunta dun sa may Camara, which is sulit. Ang galing ni Tatay mag-accommodate sa amin. Meron akong request sa kanya, sabi ko mag-stop muna kami, full stop sa gitna kasi kukuha ko ng magandang drone. Ang problema nga lang nung time na yon, medyo maalon, pero pinagbigyan pa rin kami ni Tatay. Thank you, Tay, sa pag-accommodate sa amin. Safe kaming nakalapag doon sa Camara at saka papunta dito pauwi, no? Doon sa may San Antonio. At saka isa pa, no? Bali kumain kami doon sa may San Marcelino, no? So ang pangalan ng karinderya, pauwi na to Anong oras ata yun? 7. Mga 7 So doon sa may karinderya, totoo lang napakasarap yung pagkain nila. Kapag galing ka sa may San Antonio, kung gusto mong kumain ng kambing, mainit na sabaw, yung lugar na yon, yung karinderya na yon, yun lang yung ang laging open, no, kapag kailangan mo. So thank you pala sa pag-entertain kay Ma'am Grace, no, Bisara, shout out. So ang pangalan ng karinderya nila ay Den's Kitchen, no, doon sa may San Marcelino, Zambales. Pero ano lang yon, beside highway lang yon, no. Hindi ko alam anong pangalan ng highway. Search yun na lang. So edit na dito yung link niya sa may video na to. Dito matatagpuan. So ayun, kagandahan nandun. Pang ilang kain ko na doon, mga 3. Masarap naman yung pagkain. Masarap yung lalo na yung yung sinampal na kambing. Sinampalukan. Konting kwentuhan kami ni Ma'am Grace, no. So about sa mga business, no. Which is masaya kaming nakabalik ulit. So hopefully sana makabalik ako ulit at saka makamusta ko siya. And yun lang ang nakain namin. Thank you kay Ma'am Grace. Ito pala yung number nila, no, ng kanilang karinderya. Kung gusto nyong kontakin at tingnan yung mga menu, update ng menu bago kayo magpunta. Kung galing kayo sa San Antonio, kayo doon, nag-swimming kayo. So bali pwede nyo siyang kontakin sa number na to, 0908-2404-760. Yan. Bali ang owner si Ma'am Grace Bisara.
So yun lang. Yung na-experience namin doon sa may Camara ay masabi kong sulit na. Unfortunately, hindi kami pwede magstay overnight doon. Yun talaga yung rules. For the safety na lang din. So hindi natin alam yung mga masamang kumbaga masamang mangyari. Kasi nasa kabilang isla, wala masyadong tao na nakatira doon. So napagdesisyon na namin na pag-uwi namin, sa tulong na rin ni Mano, maayos naman yung pag-uwi namin. And then umuwi na kagad kami dito sa may Bulacan. Anong na-encounter mo upon yung pagpunta pa lang galing dito sa may kasi parang nagbago tayo ng routine, ng route, galing dito sa may Bulacan papuntang San Antonio. Anong na-encounter mong experience sa daan, Maliwalas ba? Maliwalas naman. Nung papunta tayo, na nag-service road lang tayo, kasi wala pa naman masyadong traffic noon at maluwag pa yung daan. Tapos nung pag-uwi natin, nagbago tayo ng route, tayo ng route kasi uwian ng mga madaming yung rush hour na pag ganung oras. May mga advance na nag-umuwi, Bye-bye na lang natin yung EasyTex. Medyo mahaba 'yon. Mahaba. Pero maliwalas naman yung daan. Kahit gabi naman, wala naman traffic. So, yun, nagbago kami ng route. Supposed to be dapat masusunod yung namin, kumbaga route. Konting EasyTex lang. Kung galing tayo doon sa may San Antonio, pauwi na papunta dito, dapat ang exit natin doon sa EasyTex papuntang Pampanga, Oo, tama. Pampanga. Dapat kami ano bang pangalan ng exit? Hindi namin alam, pero alam ng mga rider yun. Basta papuntang Pampanga, exit ka, galing ka ng San Antonio or Zambales, nag-EasyTex ka, mag-exit ka sa may Pampanga, meron talagang exit doon. So ang ginawa namin ay dumiretso na kami dahil sa gawa ng rush hour. Anong oras yun? Mga alas 7, alas 8, So wala namang mga malaking sakyanan na meron pero bihira lang. Ang madami lang yung mga sasakyan, mga private vehicle, So sa pag-uwi, so ito na nga, magko-compute na tayo ng ating nakonsumong kilometer. So ang bali susumahin natin kung ilan yung nagas natin. Una, ginas ko to nasa 24 liters, 24 liters, 2,000. So 18.4 liters yung nakonsumo papunta pabalik. Unang trip, service road, tapos nag-EasyTex doon sa may Pampanga, tapos papunta na ng Zambales, sa may San Antonio. Tapos nung pabalik ay hindi na kami nagawi or lumabas dito sa may Pampanga, dumiretso kami papuntang NLEX. Sinubaybay na namin yung EasyTex papuntang NLEX. Pag NLEX, papunta naman dito sa may Marilao. Dahil doon sa rush hour, ang daming mga kotse. So, napagdesisyon na namin na magmadali. Di bali ng malayo, basta tuloy-tuloy. So, eto, dry yung skin. Masaya naman ang lahat. Yun nga lang, medyo ramdam mo yung pagod. Kasi ang dami namin na activity na napuntahan, para sa sarili namin. Ikaw, Bert, umakyat ka sa taas ng sa may San Antonio, umakyat ka. Tapos yung hakot ng gamit, yun ang nakakapagod. Kasi ang dami naming gamit. Naglabas kami ng isang tent. Tapos ang pinaka nakakatawa doon, yung car cover, ginawa naming tent din. So, nakakatawa. Yun nga lang, sobrang init. Sulit naman. Doon sa may Camara, talagang magbabaong ka talaga. Kung may pagkain ka na dala, na gusto mo i-secure yung sarili mo na hindi ka magugutom, talagang mabubuhay ka doon. Pero kapag yung tipong wala kang baon, wala kang mabilihan doon, walang tindahan, pero good yung signal Tsaka yung charging nga lang, wala tayong masaksakan doon, walang outlet doon sa loob. Buti na lang tayo dahil meron tayong solar, pang phone lang, which is na-survive natin yung mga pang basic needs lang ng cellphone, na power. So sa ngayon, ito lang. Ito na yung trip namin para Marilao, Bulacan to Zambales, San Antonio. Tapos touchdown tayo ng Camara Island. Nabalikan ulit, And dito na lang. See you sa mga susunod na video.